Noong 2012, sa isang barangay sa lalawigan ng Batangas, nagtrabaho ako bilang construction worker sa gabi. Tuwing alas 10 ng gabi, lagi kami naglalakad pauwi ng apat na magkakasama sa makitid na daan patungo sa barangay. Isang gabi, habang naglalakad kami, biglang tumigil si Kuya Boy sa gitna ng daan. Sinabi niyang may nakita siyang puting damit na lumulutang sa puno ng kamagong sa may liko. Tinawanan lang namin siya noon dahil madalas siyang magbiro. Pero nang tiningnan ko rin sa puntong tinuro niya, parang may bahagyang gumalaw ang puti sa dilim. Bigla kaming napatahimik nang marinig namin ang mahinang hagulhol na parang bata pero malalim ang boses. Lumapit kami ng dahan-dahan dahil naisip namin baka may nangangailangan ng tulong. Pagkalapit namin, nawala bigla ang puting damit sa puno na parang sinaklot ng hangin. Sa halip, may lumitaw na matangkad na anino na nakatayo sa dulo ng daan. Natakot na talaga kami noon at napatakbo pabalik sa pinanggalingan namin. Pero habang tumatakbo, naririnig pa rin namin ang yabag na sumusunod sa likod namin kahit walang tao. Pagdating namin sa may sari-sari store, biglang tumigil ang yabag. Nanginginig pa rin kami habang nagkukwento ang may-ari ng tindahan tungkol sa nangyari. Sinabi sa amin ng matandang may-ari na yun daw ang putol na aswang na matagal na naninirahan sa lugar na yun. Dati raw may tao na namatay doon na isinumpa ng isang mangkukulam noong dekada 70. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na kami naglakad pa uwi ng mag-isa paggabi. Lagi na kami nag-aabang ng motorsiklo o tricycle kahit mahal ang pamasahe. Isang buwan pagkatapos, nagkasakit si Kuya Boy na siyang unang nakakita ng puting damit. Laging nilalamig daw siya kahit mainit ang panahon at payat na siya. Dinala namin siya sa manghihilot sa kalapit ng barangay. Sinabi na manghihilot na may sumunod na entidad sa kanya mula nang makita niya ang aswang. Pinainom siya ng pinaglagaan ng bawang, luya at tanglad tuwing umaga at gabi. Pagkalipas ng 2 linggo, unti-unti nang nawala ang sipon at lagnat niya. Pero hanggang ngayon, kapag hating gabi na at tahimik ang paligid, naririnig pa rin daw niya minsan ang mahinang hagulgol. Hindi na raw siya natatakot, pero alam niyang binabantayan pa rin siya nito. Ako mismo, hanggang ngayon, ay iniwasan ko ng lumabas ng gabi sa dating daan na yun. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko malilimutan ang amoy na parang bulok na karne na dala ng hangin noon. Sa probinsya, marami pa rin nagsasabi na huwag kang lilingon kapag may narinig kang yabag sa likod mo sa gabi. Dahil kapag lumingon ka, baka makita mo na lang ang ngiti ng aswang na wala ng ulo. Minsan iniisip ko kung totoo ba talaga o guni-guni lang dahil sa takot. Pero kapag naaalala ko ang malamig na haplos sa bato ko noong gabing yun, naninindig pa rin ang balahibo ko. Hanggang ngayon, kapag nagkukwento kami tungkol dito, tahimik lang si Kuya Boy. Tinitingnan niya lang ang dilim sa labas ng bintana na parang naghihintay ulit. Sa barangay namin, naging aral na ito sa mga bata. Huwag maglakad mag-isa paggabi. At kapag may nakitang puting damit sa puno, huwag lalapit kahit parang nangangailangan ito ng tulong. Marami na ang nakaranas ng katulad nito sa iba't ibang probinsya. Pero kakaunti lang ang gustong magkwento dahil takot silang bumalik ang masamang pangyayari. Ako hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na may mga bagay na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. At sa kabinang probinsya, kapag tahimik na tahimik, mas mabuting
manahimik ka na lang at magdasal.